Kasi natatawa ako dito, sabi niya accountability daw yung reason kung bakit nila gustong makulong si Marcoleta. Ay nako, grabe naman, kawawa na naman si accountability. Ang dami ng biktima. Unang biktima niya si VP Sara. Grabe talaga kayo. Alam nyo, ganito yan ha. Si Marcoleta, di ba, plunder ang kaso dahil sa donasyon. Palagay nyo, yung iba dyan, walang nag-donate. Ang pa-plastic nyo. Bakit si Marcoleta lang? Yung donasyon lang ni Marcoleta ang pinakialaman nyo. Sa totoo, di ba? Lalo na ibang mga sikat dyan. O yung mga may religious organization, palagay nyo, walang milyong-milyong nag-donate. Pasimple pa sila, kunwari pa sila, ginawa na nila lang ng kaso. Diba? Tapos, ang sabi na lang nila, para matuloy nga na plunder, is parang wrong timing yung pagkakabigay ng donasyon. Grabe talaga. Tapos, accountability. So, kaya nga sinasabi nila, selective accountability. Tama na nga yan si accountability. Nananahimik yan sa diksyonaryo. Gamit kayo ng gamit. Ang kakapal ang mukha nyo. Kung accountability ang pag-uusapan, sa totoo lang, at saka kung donasyon, at saka kung plunder ang pag-uusapan, halos lahat yan sila. Hindi pa pwedeng wala. Kaya lang, pinipili lang kung sino yung kakasuhan. Why? Kasi para hindi makapag-participate na sa Senado. Bakit? Sino ba ang unang-unang detractor ni Ping nung siya nag Blue Ribbon Committee? Oh. Sino ba yung sino ba yung madalas kumakontra kay Soto? Babala. Yun lang yun. They are reducing the number of their enemies. Nahiya pa nga sila, nagtira pa sila. Di ba isinusunod na nga si Robin kasi ngayon kay Bato. Susunod niya, tingnan natin kung sino pa. Di ba yung Villar din parang naninilikado, yung Mark, parang may something din eh. May nabasa ako eh. Inuunti-unti na nga. Nahiya pa sila kasi natural, sabi naman nila, tira naman natin ng katandem si Amy. Kasi hindi natin pwede basta kasuhan si Amy kung anak. Pero sino ang na maniniwala na walang plunder yung iba? Kayo na lang. Normal sa election ng may mga nagdodonasyon, sa totoo lang. Kaya lang, it was donated in the wrong time. Yun lang ang problema doon, wala namang iba. Yung timing lang. Ay, grabe naman talaga kayo. Tapos isa pa, ito pa. Sino ba ang detractor ni ng mga yan sa labas? Di ba si Defensor? Sino ba may hawak ng handler ng 18 Marines? Di ba yung isa yung attorney? Tsaka si Defensor. Di ba nauna nang ni Raid? Di ba ano sabi nila doon sa ni Raid? Di ba? Parang kakaroon dyan ng mga something about trafficking. Tapos ngayon, di ba? Di kaya kinasuhan din ng plunder. Alam mo, tataka nga ako eh. Bakit nila kinasuhan si babasahin ko nga, aralin ko talaga ng todo eh. Pwede bang kasuhan yung isang private individual ng plunder? Kasi ewan ko, opisyalis pa ba si noon, Defensor during that time na tumanggap lang ng pera o nagbigay siya ng grabe talaga sila. Tapos may dalawa pang kinasuhan. Di ba? Mga kapanalig. Kinakasuhan nila yung mga kalaban nilang magkakapanalig. To reduce the number of votes din sa Senate. Parang obvious naman eh. Parang pag-iisipan mo pa ba yan? Tapos isisisi pa nila kay accountability? Wag na kaya. Sabihin nyo na lang, gusto lang namin siyang ipakulong. Tapos na, mas maniniwala pa kami. Wag lang kung ano-ano pang sinasabi ninyong etchusero. Kasi nakakasawa na. Sabihin nyo na lang na gusto nyong makulong si Marcoleta. Okay na kami doon. Sabihin nyo kasi pikon na pikon nga kami dyan eh. Lagi kaming ina-antibiotic niyan eh. Grabe naman. Ang dami nyo pang drama kasi. Paano ko nasabi na selective? During the time of Digong, ito naman paulit-ulit na lang eh. Si Mother Lenny, di ba? Pwedeng makasuhan ng plunder kasi tumatanggap ng mga napakalaking halaga ng donasyon. Lawyer pa yan ha. Parehas naman sila lawyer ni Marcoleta anyway. Anong ginawa ni tatay? Hindi niya pinakasuhan. Tapos sinesante niya pa yung gustong magkaso kasi nga namumulitika. Kasi ang sabi ni tatay, napakabait ni Tatay Digong. Ang iniintindi niya, kapakanan ng taong bayan, ang sabi niya, hiyaan niyo yan. Kasi nakakatulong naman sa sambayan ng Pilipino, bakit yung kakasuhan? Bakit noon hindi kayo nagsusumigaw ng plunder kay Mother Lenny?
Samantalang aware kayo dyan. O talagang kung accountability ang gusto nyo, bakit noon pa dapat sumigaw na kayo? Pero seryoso ha, ito nakakatakot. Wala na silang halos detractor sa Senado. Ito nakakatakot sa lahat. Na ibinuking pa mismo ni Senator Amy. Ano ba? Ito yung CONAS. Kaya nyo pa ba? Kaya nyo pa ba ang mga ganyang uri ng pamamahala? Di ba? Bulagan na talaga to. Grabe. Ay nako. O pampalubag loob. Upper middle ano na tayo? Upper middle income. Wow, sosyal. Ay nako, alam nyo, pagka natuloy ang CONAS na yan, lahat ng ibinuking ni Mother Lenny, ay ni Mother Amy pala, sorry, ni Mother Amy, matutupad yan at mangyayari. Wala na silang kalaban sa Senado eh. Unless alam ko ito pa rin, hindi subiri yung sinabi niya. Na talaga, siya lang yun. Eh, dami nila eh. Sino ba naman magbebenepisyo? Hindi sila. Kasi tuloy ang ligaya nila sa Senado. Walang maalis. Kahit sa House of Representative, pag natuloy ang CONAS na yan. O kaya kahit pa mag-con-con sila, malaya na sila. Pati presidente, sasayan. Ako si Lisa, sasayaw-sayaw na naman yan, oh. Oo nga, di ba? Tuloy ang ligaya. Bahala kayo sa buhay nyo. Kasi kami, matanda na kami. Kayo, bata pa kayo. Kayo na nga harap sa mga yan. Bahala na kayo.